Good day sa inyong lahat. Ang topic naman natin ngayon ay paano mamonetize sa YouTube channel. Para mamonetize ka sa YouTube channel ay kailangan mo ng 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. Pero dahil nagbago na ngayon, 500 na yung kailangan, 500 subscriber at yung 3K watch hour, iba yung monetization na yun at iba yung 1K at yung 4K. Sa aking sitwasyon, nabutan na ako sa bago. Una is yung 500 subscriber na yun, na monetize ako, pero hindi pa, wala pang revenue. Ang sure ball na may revenue is yung maabutan mo yung 1K subscriber, 4K watch hour. Ang maganda is may ads ka na. Papakita ko sa inyo yung studio ko na may ads na. At makikita nyo gaano kaganda ang YouTube pag may ads na. At makikita nyo naman guys na bawat video ko ay may ads. Ibig sabihin, kapag may manonood nyan sa mga video ko, ay kumikita ang video. Hindi isa, kundi bawat isa sa na-upload ko. Depende sa interesting na tao na gusto ang video na yon. Depende. Kasi nga, yung video mo yun guys is iba-iba yung tao ang manunood. Depende kasi yan sa lugar, culture. Depende kasi. So, sa ganun pa man guys na yung video na yun ay itatanim mo lang yun hanggang palago ng palago ng palago. Pag marami kang maitanim, marami kang aanihin. So, hindi madali ang mag-YouTube. Ang maging YouTuber, hindi madali. Sa simula, maliit. Oo, maliit. Pero, wag mong isipin na maliit. Kasi kapag tumatagal ka sa kaka-upload, kapag monetize ka, marami ding nanonood. Marami ding nanonood. Magsisimula yan sa maliit ng maliit ng maliit. Hindi pa ako malaki na YouTuber. Pero proud ko na ipapakita ko yung channel ko na maliit pa lang. Pero may ibubuga. At yung mga maliit yun na monetization, yung kasi, di ba, sabi ko paano ma-monetize? Sige, sasagutin ko yung tanong, paano ma-monetize? Ano bang estratehiya na ginamit ko para ma-monetize ako? Ang mga video ko, kung makikita nyo naman sa studio ko, is random video. Ibig sabihin, kahit ano lang ina-upload ko, a-uploadin ko. Malay natin, tsatsamba. Yun ang ginagawa ko. Gahanap ako ng mga video na tsatsamba. Yun, ginamit ko, upload ng upload ng upload hanggang magsawa. At nun, nung pag-upload ko, may mga nawiwili sa mga video ko. Kasi yung iba natutuwa, yung iba nabibines. Halo kasi yung video ko. At yung laro ko sa chess, yun ang nakapamonetize sa akin. Pero hindi naman lahat ng tao nanonood ng chess. So ginamit ko yung chess na yun kasi malakas kasi hatak sa watch hour. At yung subscriber naman, kinuha ko sa mga food trip, mga pagkain, kahit ano. Oo, maraming nagsasubscribe. Subukan nyo. Sinubukan ko nga eh. Pero maganda ang strategiya pag ganoon. Kasi pag subscriber, malakas siya hatak pag dating sa pagkain, adventure, malakas ang hatak yun. Pag sabihin natin watch hour, mahirap ang watch hour kasi yung mga tao, maliit lang, tumitingin lang sa maliit. Maliit lang, 10 seconds, 20 seconds. Pero kung gusto nyo, mas madali, subukan nyo yung mga sport gagaya ng basketball, chess, or kahit ano pa man, or billiard. Kasi mataas yung hatak sa watch hour. At madali lang yung monetization. Madali lang. Kasi hindi ka mahirapan. Mahirapan ka siguro, depende sa sitwasyon. Kasi may mga sitwasyon kasi na katulad ng copyright. O yun, mahirap yun. Yung mga kinopya mo yung original video sa iba tapos in-upload mo sa iyo, bali re-upload, mahirap yun. Mahirap yun. Baka hindi ka ma-monetize. So ginawa ko, kahit walang kakwenta-kwenta ng mga video, basta maka-upload, upload ng upload. Kapag hindi ka mag-upload, hirap yun.
bahala na. Kasi nga, kung hindi ka mag-upload, hindi ka rin ma-monetize. Tapos matagal din ang monetization kasi nga, abutin ka na mga taon bago ka ma-monetize. O, sabihin natin na nakuha mo. Tapos i-review naman ni YouTube yan Tapos, magpapadala pa yan ng later na monetize ka na, mga ganoon sa Google AdSense mo or Google sa email mo, ganoon. So, para at least di ka mahihirapan, huwag mo na lang isipin. Kasi sa kakahintay mo, mabuboring ka at di ka ma-monetize. Basta, ma-enjoy mo lang yung ginagawa mo. Yun ang pinaka-importante. Ma-enjoy mo lang. At sa huli, ma-monetize ka rin. Nung nagsisimula ako, experience ko lang ha. Nung nagsisimula pa ako, mahirap. Maliit lang subscribe. Walang nanonood. 1, 2, 3. Ngayon, medyo okay na, pero di pa rin kasi yung kita maliit, mga nasa 1,000, 3K. Yun lang kasi ang mga nanonood sa akin. Di pa ako malaki, pero proud ako na ipapakita ko sa inyo na kahit maliit lang ang kita ko, nagpapatuloy ako. Isa akong ihimplo sa mga nagsisimulang vlogger na hindi sumuko at ipinakita sa mundo na kaya ko to. Kaya ko to ipakita sa inyo na sa simula aangat ako. Yun ang nasa isip ko na hindi ako susuko. Kasi wala man itong manonood sa video ko. Alam ko naman na walang manonood sa video ko. Pero gagawa pa rin ako ng video tungkol sa mga kaalaman sa mga bagong nagsimulang na mga vlogger na kung gusto nyo mag-monetize sa YouTube channel, patuloy lang kayo mag-upload ng kahit ano. Baka malay mo, yun ang mag-viral at yun ang mag-monetize sa inyo. Huwag niyong intindihin yung iba na sinasabi wala yung kwenta, wala silang kwenta sa iyo. Bakit? Hindi sila nakatulong. Pakikinggan mo yung mga taong nagbibigay sa iyo ng idea, kaalaman, paano i-monetize. Hindi yung mga tao na walang kakwenta-kwenta. Ibabash ka lang dahil sa ginagawa mo. Ang sa akin, para ma-monetize ako, nagsisimula ako sa maliit ng maliit, hanggang dumami yung video. Ang target ko naman, ngayon na monetize na ako, paparamihan ko pa ng video. Upload ng upload. Kasi pag dumating yung time na magbabiral yung mga video ko na na-upload ko before 3 years ago, ay babalik yun. Kasi nga yung mga tao titingin kasi kung saan ka nagsimula. Yun nga ang rason bakit ako nag-upload. Kasi kahit na-monetize, so naturo ko na sa inyo yung mga diskarte. Basta ma-monetize man kayo o hindi, upload ng upload. Sa katapusan, ma-monetize naman kayo So, sa mga baguhan dyan, just comment here kung may natuto kayo sa vlog ko. At maraming salamat sa inyo. See you soon. Bye-bye. See you to the next video. Bye-bye.